Tito, nakakagulat ka naman. Pasensya ka na. Nakaramdam din kasi ako ng uhaw eh. Sige ho, Tito. Nagulat lang talaga ako. Babalik na ako sa... Sandali. Baka naman pwedeng magkwentuhan muna tayo. Bumangon lang talaga ako para uminom ng tubig, Tito. Hindi para makipagkwentuhan sa inyo. Huwag mo nga akong talikuran. Bastos kang kausap ah. Bakit kasi sa akin ka pa makikipagkwentuhan? Maaga pang pasok ko sa trabaho bukas. Isa pa, hindi ko obligasyon na makipagkwentuhan sa'yo, ni hindi nga tayo close eh. Bakit hindi mo gisingin si nanay para kayo na lang ang mag-usap? Ikaw ang gusto kong makausap eh. Hindi mo ba naiintindihan yon? Wala rin akong obligasyon na intindihin ang gusto mo. Hindi ako si nanay. Baka nakakalimutan mo. Kung wala ako rito, sa kangkungan na kayo pupulutin ng nanay mo. Wow! Ang kapal naman ng mukha mo magsalita. Para sabihin ko sa inyo, may trabaho ko at kaya kong buhayin ang sarili ko, pati si nanay. Ikaw lang ang nagpupumilit na gumastos dito. Pero alam mo, napag-isip-isip ko lang, tama lang naman na gumastos ka dahil hindi ka naman namin bisita. At mas lalong hindi namin gusto ni nanay ng isa pang palamunin. Taon 2002, Tuburan, Cebu. Lumaki si Rosel sa pamilya ng mga masahista. 12 anyos pa lamang siya ay ginagawa niya na yon sa kanyang ama na laging pagod sa trabaho. Maganda naman ang buhay nila noong nabubuhay pa ang kanyang tatay. Nakakapag-aral pa siya at nabibili lahat ng mga kailangan niya. Ngunit nagbago ang lahat noong inatake sa puso ang kanyang ama habang nagmamaneho ng truck. Doon na nagsimula ang kagipitan sa kanyang buhay. Nakapag-aral pa rin ang babae pero hanggang high school na lamang ang kinaya. Hindi na siya kayang pag-aralin sa college ng kanyang inang pagmamasahe lamang ang hanap buhay, kaya hindi na siya nagpilit pang mangarap magkolehiyo. Alam niyang hindi yon kayang abutin ng kanilang kakarampot na kita mula sa pagmamasahe. Kaya naman, nang tumuntong sa wastong edad, agad siyang pumasok sa isang spa sa bayan bilang therapist. Noong una ay masakit sa katawan. Mula 10:00 ng umaga hanggang 7:00 ng gabi, hawak niya ang likod, braso at paa ng iba't ibang kliyente. May mababait, may bastos at mayroon ding mapanghusga. Pero tiniis niya ang lahat dahil sa kanilang pangangailangan. Hindi man kalakihan ang kinikita niya roon, ay sapat na yon para maasahan siya ng kanyang ina. Kahit papaano ay napapakinabangan na siya sa paghahanap buhay. Nakakapagbigay siya para sa bigas at ilan pang gastusin, kaya nakakapagpahinga na ang kanyang ina sa pagtatrabaho. Pag-uwi ni Rosel, bitbit niya ang isang plastic bag na may lamang 2 balot ng lutong ulam at pansit bihon na paborito ng kanyang nanay. Naabutan niya ang inang nakaupo sa papag, pinupulikat na ang mga kamay dahil sa dami na nagpahilot buong araw. Oh, nandyan ka na pala. Nakabili ka ba ng ulam? Hindi ko na kaya magluto. Namamanhid na mga kamay ko. Opo, Nay. Bumili na ako ng lutong ulam tsaka pansit. Mukhang marami nagpahilot sa inyo ngayon ah. Marami nga. Pero yung ibinayad sa akin ay dumaan lamang sa mga kamay ko. Ibinayad ko na sa utang natin para hindi na pabalik-balik maningil dito si Estong. Ay, mukhang kailangan ko na magkaroon ng makakatuwang sa buhay. Nakakatulong na po ako sa inyo, Nay. Ibig kong sabihin, yung makakatuwang ko na sa lahat. Oo nga't nakakatulong ka na sa akin, pero ganun na ba ang buhay natin? Hanggang ngayon, Rosel, hindi ko pa rin nararanasan ng mahabang pahinga. Puro trabaho pa rin ako sa edad kong ito. Kung ganun, gusto niya pang maghanap ng bagong makakasama sa buhay? Ganoon na nga. Nanliligaw kasi sa akin yung suki ko sa pagmamasahe. Yung bagong nangungumpahan doon kina Lydia. Kayo pong bahala, Nay, kung makakatulong po talaga siya sa inyo.
Pero kung makakapagpabigat lang siya at makakadagdag lang sa konsumo natin, huwag na lang po kayong magpaligaw. Bakit ba mas marunong ka pa sa akin? Nagpapaalala lang po ako, Nay. Kayo na nga po ang may sabi na katuwang ang gusto ninyo. Huwag mo na akong pakailaman sa diskarte ko. Basta ikaw, ayusin mo ang trabaho mo. Kapag nagkaroon ka ng customer na mapera at nagustuhan ka, patulan mo na agad para may makapag-ahon naman sa akin sa kahirapan. Kung may kapatid ka lang sana, baka yun pang nakapagpayaman sa akin. Ikaw kasi, pahina-hina ka eh. Kontento ka na lang sa kakarampot mong sahod sa pagmamasahe. Hindi rin naman po kasi ganun kadali makahanap ng trabaho, Nay. Kung mag-iinarte pa ako, baka lalo lang akong walang kitain. Ay nako, huwag na natin pagtalunan yan. Maghanda ka na lang na makakain ng makapaghapunan na tayo. Inaantok na rin ako. Hindi yun ang unang beses na ipinamukha ng kanyang ina na wala siyang kakayahang payamanin ang natitira niyang magulang. Ilang beses na ring sinabi sa kanya na kung may kapatid lamang siya ay baka naging maganda ang kanilang buhay. Napabuntong hininga na lamang si Rosel habang inihahanda ang kanilang hapunan. Nakatayo siya sa may lababo sa kusina sa likod ng kanilang bahay. Nakabukas lang yon dahil walang dingding ang kanilang kusina. Ang banyo naman, ilang hakbang pa ang layo sa bahay, gaya ng pangkaraniwang palikuran sa mga probinsya. Habang inililipat niya sa mangkok ang biniling ulam, bigla na lamang siyang natigilan nang makarinig ng sunod-sunod na alulong ng aso sa labas. Sa hindi malamang dahilan ay biglang nagsitayuan ang mga balahibo niya sa katawan. Sumilip siya para hanapin kung nasaan ang asong umaalulong, pero mukhang nanggagaling yon sa malayong lugar. Kanino bang aso yon? Nakakatakot naman. Kinaaling Celis yata yun, Nay. Pambihira naman talaga ang mga yun, oo. Di man lang saway ng alaga nila. Nakakaperwisyo na eh. Imbis na sulsulan ng ina, ay nanahimik na lamang ang dalaga. Batid niyang may hindi pagkakaunawaan ang kapitbahay nilang si Aling Celis at ang kanyang nanay dahil sa utang nila na hindi pa rin nababayaran. Ayaw niyang mas lumala pa yon dahil kapag ginipit sila ng ginang ay tiyak na sila ang dehado. Bagamat kinikilabutan, sinubukan na lamang niyang hindi pansinin ang naririnig na alulong ng aso. Ngunit nang akmang papasok na siya sa kusina, bigla namang nakaagaw pansin sa kanya ang malaki at itim na pusang mabilis na napadaan sa labas ng kanilang bahay. Dali-dali niyang inilapag ang mangkok para sundan niyo ng tingin, pero bigla na lamang yung nawala. Napakabilis ng pangyayari, kaya napatulala na lamang siya habang iniisip kung totoo nga ba ang nakita niya o guni-guni lamang. Nang sumunod na araw, mas ginabi pa ng uwi si Rosel dahil nahirapan na siyang makasakay. Nang makababa siya sa kanto ay mag-aalas 8 na ng gabi. Mga 10 minuto pa siyang maglalakad bago makarating sa kanilang bahay. Kinuha niya sa bag ang maliit na flashlight para tanglawan ang kanyang daraanan. Nakakailang hakbang pa lamang siya nang maramdaman niya na tila may sumusunod sa kanya. Akala niya nung una ay guni-guni niya lamang yon, kaya hindi niya pinagtuunan ng pansin. Pero maya-maya pa, dinig na dinig niya ang mabibigat na hakbang. Sa pagkakataong yun, sigurado na siya na nakasunod ngayon sa kanya. Doon na siya biglang napalingon. Itinapat niya ang ilaw roon, pero wala naman siyang nakita, maliban sa mga bakas ng paa. Pero ang kanyang ipinagtataka, mukhang hindi naman yon bakas ng paa ng isang tao. Sa hindi malamang dahilan, bigla na lamang siyang kinilabutan. Dala ng takot ay mas binilisan na lamang niya ang paglalakad. Ngunit ilang sandali pa, agad siyang napatili nang maramdaman ang mabigat na bagay sa kanyang balikat. Huy, ano ka ba?
Ako lang to. Jason, wisit ka talagang lalaki ka. Nagulat ako sa'yo. Bawasan mo na kasi ang pag-inom ng kape. Bakit ba kasi pabigla-bigla kang sumusulpot? May sinusundan ako kanina pero hindi ko na makita eh. Ha? Sino naman? Hindi sino, kundi ano. Ano nga ba kasi yon? Wala, hayaan mo na yun. Halika na, sasamahan na kita maglakad hanggang sa inyo. Sus, makikikain ka lang sa amin eh. Huwag ka nang umasa, konti lang ang dala kong ulam. Ito naman, ihahatid na nga, pinagmumukha pa akong patay gutom. Hindi ako makikikain sa inyo, busog na ako no. Katatapos ko lang kayang kumain. Ano bang kinain mo? Amoy malansa ka eh. Ang baho kaya. Alam mo minsan, takpan mo rin yung bibig mo para hindi nangangamoy. Pag mabaho ako agad. Nasanay na ako mabaho ka eh. Wow, sama talaga ng ugali mo. Kung iwan kaya kita rito para masalvage ka. Kaya kong sarili ko ano? Hindi sa lahat ng pagkakataon, uy. Bakit pa parang mas gusto mo ako mapahamak? Hindi naman. Ang gusto ko lang, mag-ingat ka. Hindi nawawala ang mga masasamang loob, kaya dapat lagi ka nag-iingat. Huwag ka maglalakad sa dilim ng nag-iisa. Lagi ko namang ginagawa yun ah. Delikado na ngayon, kaya makinig ka sa akin. Anong oras ka ba umuwi? Aabangan kita sa kanto para may kasama ka maglakad. Huwag na, abala pa yun sa'yo. Anong oras nga? Madalas 8:00, mga ganun. Ganun ako bumababa. O sige, aabangan kita ng ganong oras ha? Bagamat tutol pa rin si Rosel sa ideyang yun, ay hindi na niya napigilan ang kababatang si Jason sa gusto nitong gawin. Sa tagal na nilang magkaibigan, hindi lang yun ang nagawa ng binata para sa kanya. Nang magipit sila ng sobra, ibinigay nito ang kinita sa buong maghapon para may maipambili sila ng bigas at pang-ulam. Noon pa man ay mabait na ang lalaki sa kanya, kaya lamang ayaw rin naman niyang makaabala palagi, lalo na't maghapon yung nangangalakal ng basura para kumita ng pera. Ni minsan, hindi minaliit ni Rosel ang trabaho ng kanyang kababata. Bukod kasi sa nakakatulong din sa ibang tao, ay hindi rin gumagawa ng masama sa kapwa ang binata. Hindi yun gumagaya sa mga sigang tambay sa kanilang lugar na walang ibang ginawa kundi ang mamerwisyo. Ulila na sa mga magulang ang kaibigan niyang yun, kaya mag-isa na lamang sa buhay. Kung tutuusin, mas maswerte pa rin siyang maituturing dahil may nakakasama pa siyang magulang kahit nanay na lamang ang mayroon siya. Isang gabi, pagdating ni Rosel sa bahay ay hindi niya inaasahan ang bisitang sasalubong sa kanya. Iha, nakauwi ka na pala. Kanina ka pa namin hinihintay na nanay mo. Sino po kayo? Pasensya na po ha. Ngayon ko lang kasi kayo nakita. Anak, siyang Tito Arturo mo. Bagong kinakasama ko. Ang gwapo niya, di ba? Bagong kinakasama? Oo, siya yung kinukwento ko sa'yo na customer ko sa paupahan ni Lydia. Dito na siya titira sa bahay natin, anak, para yung ipangrerenta niya kay Lydia, itutulong na lamang niya sa atin. Sigurado po ba kayo, Nay? Bakit naman hindi? Mabait naman ang Tito Arturo mo, tsaka masipag maghanap buhay. Tama ang nanay mo, tanggap lang ako ng tanggap ng trabaho kapag may nagpapagawa ng bahay. Tsaka kahit hindi ako magtrabaho, pinadadalhan ako ng nanay kong nakapangasawa ng kano sa ibang bansa. Kaya huwag ka mag-alala, iha. Hindi ako magiging pabigat sa inyo. Ako ang mas makakatulong sa inyong mag-ina. Sa kabila ng magagandang sinabi ni Arturo, hindi pa rin kumbinsido si Rosel. Mas bata kasi ng 10 taon sa kanyang ina ang lalaki. Mukha namang halos magkaedad lamang ang dalawa dahil maalaga sa sarili si Pasita. Pero para sa kanya, hindi pa rin sapat ang kanyang mga narinig at nakikita para lubos na pagkatiwalaan ang lalaking yon. Pakiramdam niya ay mayroon pa yung itinatago sa kanilang mag-ina. Noong una, naging maayos naman ang pakikitungo ni Arturo kay Rosel. Masipag nga ang lalaki,
Maagang nagigising para magluto at minsan ay ipinag-iigib pa siya ng panligo bago pumasok sa trabaho. Mula nang tumira yun sa kanila ay hindi na nagmamasahe pa ang kanyang ina para makapagpahinga. Kapag may trabaho, madalas wala sa bahay si Arturo. Foreman yun sa construction. Ang tanging nakikita niya lamang na problema ay malala kung maglasing ang lalaki. Tuwing sweldo, sinusundo pa ni Pasita sa inuman dahil hindi na makauwi sa tindi ng kalasingan. Ay, gusto ko pang uminom. Bilhan niyo pa ako ng alak. Puro ka nalang inom, Tito. Imbis na nagpapahinga na kami ni Nanay, napupuyat pa kami sa pagsundo sa'yo. Rosel, ano ba? Huwag mo nga pagsalitaan ng ganyan ng tito mo. Lasing lang siya kaya siya ganyan. Kung ayaw mo akong tulungan, mauna ka na matulog. Yan na naman kayo, Nay eh. Hindi naman ito ang unang beses pero kinukonsinti niyo pa rin yung kinakasama niyo. Malaki na itutulong ni Arturo sa atin. Kaya ayusin mo naman yung trato mo sa kanya. Nay, may trabaho naman ako. Hindi ko kailangang umasa sa kanya. Paano ko, ha? Marami tayong utang na hindi pa nababayaran. At malaki na itutulong ni Arturo sa mga yon. Kaya kung wala kang magandang sasabihin sa kanya o kung hindi mo siya kayang pakisamahan na maayos, tumahimik ka na lang. Ayoko makarinig si Arturo na masasakit na salita mula sa'yo dahil kapag hiniwalayan niya ako, itatakwil kita. Masakit para sa dalaga na marinig yon mula sa sarili niyang ina. Doon nagsimula ang hindi nila pagkakaintindihan. Hindi nagtagal, dumagdag pa ang kakaibang kilos ni Arturo. May pagkakataong nahuhuli ni Rosel ang lalaki na inaamoy-amoy ang mga panloob niyang nakasampay. Noong una, pinalampas niya lamang yon dahil baka mali ang kanyang iniisip. Pero nang sumunod na pagkakataon, naging mas malala na ang kinakasama ng kanyang ina. Isang gabi, nagising ang dalaga dahil sa isang masamang panaginip. Nakakita siya ng nakakakilabot na nilalang at nakipagtitigan pa yon sa kanya. Pawisan siya nang bumangon at nanunuyo pa ang kanyang lalamunan, kaya napilitan siyang lumabas ng silid. Pumunta siya sa kusina para uminom ng tubig, pero matapos niya yung lagukin, muntik na siyang mapasigaw nang biglang tumambad sa kanyang harapan si Arturo. Tito, nakakagulat ka naman. Pasensya ka na. Nakaramdam din kasi ako ng uhaw eh. Sige ho, Tito. Nagulat lang talaga ako. Babalik na ako sa... Sandali. Baka naman pwedeng magkwentuhan muna tayo. Bumangon lang talaga ako para uminom ng tubig, Tito. Hindi para makipagkwentuhan sa inyo. Huwag mo nga akong talikuran. Bastos kang kausap ah. Bakit kasi sa akin ka pa makikipagkwentuhan? Maaga pang pasok ko sa trabaho bukas. Isa pa, hindi ko obligasyon na makipagkwentuhan sa'yo, ni hindi nga tayo close eh. Bakit hindi mo gisingin si Nanay para kayo na lang ang mag-usap? Ikaw ang gusto kong makausap eh. Hindi mo ba naiintindihan yon? Wala rin akong obligasyon na intindihin ang gusto mo. Hindi ako si Nanay. Baka nakakalimutan mo. Kung wala ako rito, sa kangkungan na kayo pupulutin ng nanay mo. Wow! Ang kapal naman ng mukha mo magsalita. Para sabihin ko sa inyo, may trabaho ko at kaya kong buhayin ang sarili ko, pati si Nanay. Ikaw lang ang nagpupumilit na gumastos dito. Pero alam mo, napag-isip-isip ko lang, tama lang naman na gumastos ka dahil hindi ka naman namin bisita at mas lalong hindi namin gusto ni Nanay ng isa pang palamunin. Dahil sa galit sa mga nasabi ni Rosel, nasaktan siya ni Arturo nung gabing yon. Pero nanlaban ang dalaga at sinubukang gantihan ang lalaki. Kaya lamang ay nagising ang kanyang ina at siya pa ang inakusahang unang nanakit kay Arturo. Bukod pa ron, ginawan pa siya nito ng kwento para mas lalo silang magkasira ng kanyang ina. Sinubukan naman niyang kausapin si Pasita pero mas pinaniwalaan nito si Arturo, kaya hindi na siya nag-aksaya pa ng panahon na magpaliwanag. Akala niya si Arturo na ang pinakamalalang problema niya, pero hindi pa pala.
Biglaan ang naging pagdating ng kapatid ng kinakasama ng kanyang ina at tahasang sinabi na doon na lang muna sa kanila titira dahil 2 lamang ang kwarto sa kanilang bahay at may kaliitan pa yun sa sala natutulog ang kapatid nitong si Oyong. Unang kita pa lamang niya sa lalaki ay hindi niya na yun gusto, lalo na ang paraan nito kung paano tumingin sa kanya. Tulad ni Arturo, may halong pagnanasa. Pakiramdam tuloy ni Rosel ay hindi na siya ligtas sa sarili nilang pamamahay. Kung noon ay nagagawa pa niyang tumambay sa kusina pagkatapos maghapunan mula nang dumating ang lalaki, ay hindi niya na yun nagagawa dahil kakailanganin pa niyang dumaan sa sala kung saan yun madalas nakahilata. Ay, nakakainis talaga. Hindi na ako makagalaw na maayos sa bahay. Bakit? Dahil pa rin ba sa kapatid ng Tito Arturo mo? Ano pa nga ba? Ang nakakainis pa, hanggang ngayon, wala pa ring trabaho ang lalaking yon, kaya dagdag palamunin pa. Hindi man lang makaisip na maghanap ng trabaho. Umaasa na lang sa kapatid niya magkano din lang naman ang naibibigay nun kay nanay. Hindi kaya mas maganda kung bubukod ka na lang? Kaya mo namang mangupahan, diba? Oo, kaya ko naman, pero iniisip ko kasi si nanay Paano kapag siya na lang ang naiwang mag-isa ron? Lasinggero pa naman pareho yung magkapatid. Hindi naman kakayanin ng konsensya ko kapag may nangyari masama sa kanya dahil sa 2 yon. Sabagay, pero ang hirap niyan ha? Paano naman kung mabastos ka rin doon? Walang ibang tutulong sa'yo. Kapag sinabi mo naman sa nanay mo, hindi ka pinaniniwalaan. Yun pa nga ang isang inaalala ko Mukha talagang manyak Paano kaya kung doon ka na lang muna sa amin? Seryoso ka ba? Ganun din yun. Iiwan ko pa rin si nanay. Tsaka masyado na kayong marami sa bahay niyo para makisiksik pa ako. Anong ang gagawin mo? Kung doon ka pa rin sa inyo, pareho kayo ng nanay mo na malalagay sa alanganin. Basta, hindi ko siya pwedeng iwan doon. Bahala na, gagawan ko na lang siguro ng paraan na mapaalis yung Oyong na yun sa bahay. Sa amin naman yun Sa tatay kong bahay na yun, kaya wala silang karapatan doon. Buti pa, kausapin mo na lang yung kapatid ng tito mo, para mas madali. Para namang makikinig sa akin yun. Masyado siyang asa sa kapatid niya, kaya malabong mangyari ang sinasabi mo. Kung ganon, maging alerto ka na lang. Huwag masyadong mahimbing ang tulog. Babawan mo lang para kapag may ginawang masama ang lalaking yon, makakalaban ka. Tsaka lagi ka rin maglagay ng balisong sa ilalim ng unan mo. Kapag pinagtangkaan ka, gripuhan mo agad. Wow, parang sanay na sanay ka. Bakit, may nagripuhan ka na ba? Siyempre wala pa. Turo lang din sa akin yan ni nanay. Malay mo naman magamit mo. Hindi ko ipagdarasal na magamit ko yon, Chacha. Bukod kay Jason, isa si Chacha sa mga napagsasabihan niya ng mga saloobin at mga hinaing sa buhay. Pinsan niya si Chacha sa side ng kanyang ama. Noon pa man ay malapit na sila sa isa't isa at halos magkapatid na ang turingan. Madalas silang magkita tuwing walang pasok sa trabaho. Kadalasan inaabot pa sila ng gabi sa galaan. Ngunit natigil yon nang mabalita ang tungkol sa isang dalagitang natagpuang patay sa may sapa. Halos hindi na raw yon makilala dahil basag ang bungo at bahagya na ring lumobo ang katawan, dala ng pagkakababad sa tubig. Ngunit hinala ng mga taga-sityo, hinalay muna ang babae bago pinatay ng sospek. Wala pang maituro sa nangyaring krimen, pero inalerto na ang buong lugar para mag-ingat dahil posibleng maulit pa yon hanggat hindi natutukoy kung sino ang gumawa noon sa dalagita. Rosel, hindi ba't lagi kang ginagabi ng uwi? Delikado nang magpagabi ngayon sa daan. Mukhang mas delikado pa nga ako dito sa loob ng bahay Anong sabi mo? Ay, kahit saan naman, Tito, delikado na. Mas mabuti na rin nag-iingat ka. Ipapasundo na lang kita kay Oyong kapag pauwi ka na, ha? Hindi na ho kailangan. Kaya ko naman ang sarili ko. Pero pamilya na tayo, kaya hindi mo mayaalis sa akin ang mag-alala. Lalo na dalaga ka at maganda pa. Baka pagsamantalahan ka rin ng masasamang loob.
Nagulat ang dalaga nang bigla na lang yumakap sa likod niya si Arturo at marahang hinaplos ang kanyang braso. Kinilabutan siya sa ginawang yon ng lalaki, ngunit bago pa man siya makakilos para itulak yon, ay nakita na sila ni Pasita sa ganoong posisyon. Wala silang imikan ng kanyang ina ng gabing yon. Tahimik lamang silang naghapunan at walang kwentuhan, gaya ng madalas nilang ginagawa. Mabuti na lamang at wala roon si Oyong, kaya kahit papaano ay nakahinga siya ng maluwag. Sinubukan niyang kausapin ang ina matapos kumain, pero umiwas yon sa kanya. Napabuntong hininga na lamang ang dalaga dahil sa nangyari. Marahil ay iniisip ng nanay niya na nakikipaglandian siya sa kinakasama nito, kaya ganoon na lamang ang naging reaksyon nang makita silang dalawa ni Arturo. Makalipas ang ilang araw, muli na namang kumalat sa kanilang sityo ang balita tungkol sa isa na namang dalagitang ginahasa at pinatay. Ngunit sa pagkakataong yon, mas malala at mas karumal-dumal ang ginawa. Wala nang saplot ang babae nang matagpuan sa may talahiban sa tabi ng kalsadang madalas dinaraanan ni Rosel sa tuwing siya ay umuuwi. Bukod sa mga pasa at dugo sa pagitan ng mga hita ng dalaga, ikinagulat ng mga taga-sityo ang warak na tiyan nito. Nawari hinalukay para tanggalin ang mga laman loob. Maging ang ilang parte ng katawan ay hindi na matagpuan. Ang iba naman ay nakahiwalay na sa katawan at lasug-lasug na ng kanilang matagpuan. Matapos mabalitaan at makita mismo ang panibagong biktima, ay nilukob na ng takot ang dalaga. Hindi na siya mapakali, lalo na't doon pa mismo nangyari ang krimen sa lagi niyang dinaraanan. Iniisip pa lamang niya na naglalakad siyang mag-isa sa kalsadang yon papasok sa kanilang kanto, ay kinikilabutan na siya. Wala kasing kabahay-bahay roon dahil ang magkabilang gilid ng daan ay puno ng matataas na talahib. Inabandona ng may-ari ang lupang yon, kaya hindi na nalilinisan o natatabasan man lang ang mga damo. Kaunting kaluskus lang sa labas ng bahay ay agad nang nagigising ang dalaga. Ganoon din tuwing nakakarinig siya ng kahol ng aso. Tila may boses sa kanyang isipan na bumubulong na siya na ang susunod na biktima. Hindi niya rin mawari kung bakit, pero masyadong mabigat ang kanyang pakiramdam sa paligid. Nakakatakot mang isipin, pero may kutob siya na ang salaring hinahanap ng mga taga-sityo ay malapit lamang sa kanila, o mas tamang sabihin na mas malapit pa sa kanyang inaakala. Hindi na rin mapalagay ang mga taga-sityo dahil sa magkasunod na nabiktima ng sinumang halang ang bituka na pinupuntirya ang mga dalaga. Maaga naman talagang natutulog ang mga taga-sityo, pero mula nang mabalita ang tungkol sa mga nangyaring krimen, mas napaaga pa ang pagsasara ng mga tindahan at ng mga bahay ng mga residente. Pinagbawalan na ang mga kabataan, lalo na ang mga dalagita, na magpagala-gala sa pagsapit ng dilim. Doon na rin inalala ni Rosel ang kanyang kaligtasan. Kaya naman kahit nahihiya sa kaibigan, ay kinausap pa rin niya si Jason. "Oh, himala, naligaw kaya ta rito sa bahay. Mula nung maging magkaibigan tayo, ngayon ka lang pumunta rito ah." "Ano naman kasing gagawin ko rito? Madalas naman tayo nagkikita kahit hindi ako tumambay dito, di ba? At saka, hindi mo naman ako inaaya sa bahay mo eh." "Siyempre, baka kung anong isipin ng nanay mo kapag isinama kita rito nang tayo lang. Baka bigla tayong ipakasal nun." "Kasal agad? Hindi naman ganun ka-OA si nanay, no?" "Ay, siya nga pala. Ano bang sadya mo rito? Gusto mo bang magkape muna?" "Hindi na. Okay lang ako. May sasabihin lang sana ako sa'yo." "Ano yun?" "Di ba, inaabangan mo naman talaga ako sa may kanto tuwing umuwi ako?" "Oo, bakit?
Ititigil ko na ba? Ha? Hindi. Ano kasi, ipapakiusap ko sana sa'yo kung pwedeng gawin mo na lang lagi. Natatakot kasi ako eh. Alam mo naman yung nangyari dun sa 2 dalagita, di ba? Nakakatakot kaya yun. Alam mo, bago mo pa maisip yan, nakapag-desisyon na akong sunduin ka gabi-gabi. Hinanda ko na nga yung balisong ko eh. Baka sakaling mapalaban. Talaga? Ibig sabihin, susunduin mo na ako gabi-gabi? Oo, inulit mo lang yung sinabi ko. Wala namang ibang gagawa nun para sa iyo eh. Tsaka hindi kita kayang ipagkatiwala sa ibang tao. Nangako kaya ako sa tatay mo nung nabubuhay pa siya. Hoy, ang bata pa natin nun, no? Kahit na, nun pa lang, gusto na talaga kitang protektahan. Hindi lang sa mga masasamang loob, kundi pati sa mga kakatuwang nilalang. Kakatuwang nilalang? Sa kapre. Baka kasi tangayin ka bigla eh. Sa liit mong yan, baka bitbitin ka lang nun at isabit sa sanga ng puno. Ang pinagsasasabi mo, di na uso yung mga kapre-kapre na yan, tsaka mga aswang. Hindi ka naniniwala sa aswang? Hindi, pero kahit hindi ako naniniwala, natatakot pa rin ako sa dilim. Paano kung totoong mga aswang? Gusto ko muna makakita para maniwala ako. Sigurado ka? Kaya mo ba? Siyempre hindi. Ano ba? Hindi naman totoo yun, tinatakot mo lang ako eh. Totoo sila, uy. Darating ang araw na maniniwala ka rin, sigurado yan. Dahil nagtagal pa ron ang dalaga ng ilang oras, inabot na siya ng gabi. Ihahatid na sana siya ni Jason nang biglang dumating doon ang kanyang inang galit na galit, kasama si Arturo. Nay, anong ginagawa niyo rito? Ano pa nga ba? Di sinusundo ka. Alalang-alala ko sa'yo dahil gabing-gabi na hindi ka pa rin nakakauwi. Tapos nandito ka lang pala sa bahay ng lalaking yan. Ihahatid ko na po sana si Rosel sa inyo. Naunahan niyo lang po kami, tita. May namamagitan na ba sa inyo ng anak ko? May nakapagsabi sa akin na ikaw ang madalas na sumusundo kay Rosel sa kanto tuwing gabi. Palagi kayo magkasama kaya hindi kayo makakapagsinungaling sa akin. Nay, bakit naman kami magsisinungaling sa'yo? Wala naman kaming ginagawang masama. Ngayon nga lang ako pumunta dito sa bahay ni Jason eh. Napasarap lang ang kwentuhan namin kaya... Nagkukwentuhan lang ba talaga kayo? Sa itsura ng lalaking yan, mukhang hindi gagawa ng mabuti. Jason, pumunta ka sa bahay bukas. Mag-uusap tayo. Nay, ano ba to? Walang ginagawang masama sa akin si Jason. Ako nga ang pumunta rito eh. Rosel, hayaan mo na. Ako nang bahalang makipag-usap kay tita bukas. Bagamat nasa trabaho, hindi pa rin mapakali si Rosel dahil ng mga sandaling yon batid niyang kinakausap na ng kanyang ina ang kanyang kababata. Napahamak pa ang kaibigan niya ng dahil sa kanya. Kung hindi sana siya nagpunta sa bahay ni Jason at nagtagal doon, hindi sana yon mangyayari. Kaya naman nagpasya siya na maagang umuwi para makausap kaagad ang kanyang ina. Hanggang 6:00 lang siya sa spa pero paglabas niya doon ay madilim na ang paligid na sumasalubong sa kanya. Nagtaka ang dalaga dahil dati naman ay hindi pa ganoon kadilim tuwing sasapit ang 6:00 ng gabi. Napakunot noo si Rosel at sa hindi malamang dahilan bigla na lamang lumakas ang kabog ng kanyang dibdib. Parang may kakaiba sa gabing yon na hindi niya maipaliwanag. Sinulyapan niya ang jeep na huminto sa kanyang harapan. Nagdadalawang isip pa siya kung sasakay o hindi na lamang muna uuwi dahil sa masama ang kanyang kutob. Pero dahil sa kagustuhang makausap ang kanyang ina, ay sumakay na siya roon at bumaba na lamang sa may kanto. Nang huminto ang jeep, kinapa niya ang flashlight at dalang balisong sa kanyang bag. Inilabas niya ang pang-ilaw sa napakadilim na daan. Napakatahimik ng paligid. Kahit mga kuliglig ay hindi na nakapagtangkang lumikha ng ingay. Dinig na dinig niya ang bawat yabag ng kanyang mga paa habang naglalakad sa napakadilim na kalsada. Ilang sandali pa, natigilan siya nang maramdaman niyang tila may sumusunod sa kanya. Bumilis ang kanyang paghinga at nanlalaki ang mga mata na nakikiramdam sa paligid.
Sinubukan niyang lakihan ang mga hakbang para mapabilis ang paglalakad, ngunit sa bawat pagbilis ng hakbang niya ay ganoon din ang sinumang sumusunod sa kanya. Halos mabingi na siya sa lakas ng kabog ng kanyang dibdib. Nagtayuan na ang mga balahibo niya sa katawan nang umalingasaw ang masangsang na amoy sa paligid. Ngunit hindi niya yon inalintana. Nagpatuloy pa rin siya sa paglalakad. Nang hindi pa rin huminto ang sinumang nasa kanyang likuran, ay mabilis niyang inilabas ang balisong. Huminga siya ng malalim at inihanda ang sarili. Wala na siyang mapagpilian kundi harapin kung sino man yun. Ngunit sa pagpihit niya, agad siya napaatras habang nanlalaki ang mga mata nang makita ang kanina pa sumusunod sa kanya. Napakurap-kurap pa siya at sunod-sunod na napalunok. Hindi yun tao, sigurado ron ang dalaga. Pero hindi rin niya alam kung anong klaseng nilalang ang nasa kanyang harapan. Halos kasing laki niya yon, pero namumula ang mga mata na wari naglalagablab sa galit. Nakalawit ang mahaba at matulis nitong dila na parang gutom na gutom at takam na takam sa kanyang nakikita. Nakakakilabot ang balat nito na tila balat ng kalabaw, makapal, kulubot at nangingitim na parang sunog na karne. Ngunit ang mas nakaagaw pansin sa kanya ay ang mukha nito na tila mabangis na aso at ang mahabang kuko na animoy tari ng manok. Akmang tatakbo na ang dalaga nang biglang may humablot sa kanyang kamay at hinila siya papalayo sa lugar na yon. Sa kanya lamang nalaman kung sino yon nang makarating na sila sa parteng maliwanag dahil sa mga kabahayan. Kinakabahan niyang sinulyapan ang sinumang sumagip sa kanya. Jason, salamat at dumating ka. Bakit kasi ang aga mong umuwi? Buti na lang naisipan kong maagang pumunta sa may kanto. Kung hindi, napahamak ka na ron. Teka, ano ba yung nilalang na yon? Kanina pa ako sinusundan nun at nakakatakot ang itsura niya. Hindi ko nakita eh. Anino lang ang nakita ko nung dumating ako ron tapos biglang tumakbo papalayo. Hindi yung tao, Jason. Sigurado ako. Kung ganun, sa tingin mo, ano yung nakita mo? Hindi ko alam pero hindi kaya aswang ang nakita ko kanina. Di ba sabi mo, totoong may aswang? Ano bang itsura nila? Sabihin mo muna sa akin kung anong nakita mo sa nilalang na yon. Para siyang tao pero nakakatakot ang itsura. Yung ulo niya parang mabangis na hayop tapos mahaba ang dila. Mahahaba rin ang kuko niya. Paano kung sabihin ko sa yung aswang nga nakita mo? Ano? May aswang na rito sa lugar natin? Oo, kaya mas kailangan mo mag-ingat. Iwasan mo nang lumabas na mag-isa tuwing gabi. Kahit hanggang madaling araw dahil aktibo pa sila ng ganong oras. Nawawala lang sila at bumabalik sa lungga nila pag unti-unti nang sumisikat ang araw. Pero bakit nagkaroon ng aswang dito sa atin? Ibig bang sabihin, aswang ang pumatay dun sa dalawang dalagita? Malakas ang kutob ko na matagal na may aswang dito sa atin pero hindi lang lumalabas dahil baka sinusubukan na nilang magbagong buhay. Hindi naman lahat ng aswang ay perwisyo at kalaban ng mga tao. Teka, bakit alam mo mga yan? Antingero ang tiyuhin ko, di ba? Ay, oo nga pala. Pero pwede bang bukas na lang tayo magkwentuhan tungkol dyan? Parang hindi ko na kaya makarinig pa ng nakakatakot na kwento Hindi pa nga ako nakakabawi sa nakita ko kanina. O sige, halika na. Ihahatid na kita sa inyo. Teka, makikita ka ni nanay. Baka kung ano na naman ang sabihin niya sa'yo. Huwag mo nang alalahanin yun, nakapag-usap na kami. Anong napag-usapan nyo? Ano sinabi sa'yo ni nanay? Hoy, ano nga? Ayaw kasi maniwala ng nanay mo na walang namamagitan sa atin. Ang gusto niya mangyari, panindigan na kita. Gusto niya magsama na tayo. Ano? Teka, kakausapin ko nga yan si nanay. Nakakahiya naman ang ginawa niya. Hindi niya muna ako sinabihan sa... Kung sakali ba, hindi ka papayag kung liligawan kita? Ha? Ano bang pinagsasasabi mo? Iniisip ko lang kasi kung may iba pang paraan na hindi ka mapipilitang gawin ang gusto ng nanay mo. Gusto niya lang akong palisin sa bahay kaya niya yung ginagawa. Alam niyang hindi kami magkakasundo ng kinakasama niya kahit kailan, kaya gumagawa na siya ng paraan para ako na mismong umalis sa bahay namin.
Nalungkot si Jason sa narinig niya mula kay Rosel. Akala kasi niya ay makukumbinsi pa niya ang kababata na sumama na lamang sa kanya. Sa mga nangyayari kasi ay mas mapoprotektahan niya ang kaibigan kung magkakasama na sila. Hindi naman niya gustong malagay sa isang sitwasyon na hindi pa handa si Rosel, pero nang sabihin sa kanya ni Pasita na kailangan niyang panagutan ng anak nito ay hindi na siya tumanggi pa. Pero nilinaw niya na wala namang namamagitan sa kanila at balak pa lang niyang manligaw sa dalaga. Walang nagawa si Jason kundi sumunod na lamang kay Rosel habang padabugyong naglalakad papauwi. At nang makarating sila sa bahay ng dalaga, ay kaagad noong kinumpronta ang kanyang ina. Nay, bakit nagdedesisyon kayo nang hindi niyo man lang ako sinasabihan? Ano bang hindi sinasabihan? Narinig mo naman kagabi nung sinabi ko kay Jason na mag-uusap kami, hindi ba? Ano pa bang inaasahan mong magiging resulta nun? Hindi magandang tingnan na palagi kayo magkasama. Kahit na sabihin mo magkaibigan lang kayo, walang maniniwala sa inyo. Hindi niyo ba alam na pinag-uusapan na kayo ng mga tao? Ano naman pong pakialam ko sa mga sinasabi nila, Nay? Magkaibigan lang talaga kami ni Jason. Nay naman, nakakahiya dun sa tao na pipilitin niyo siyang panindigan ako kahit wala namang dapat panindigan. Magkaibigan na kami mula pagkabata, pero malabo pang sinasabi niyo na magsasama kami dahil lang gusto niyo. Magsasama kayo ni Jason, tapos. Kung hindi mo yun gagawin, huwag ka nang umasa na may nanay ka pang babalikan sa bahay na ito. Halos hindi makapaniwala si Rosel na pinalalayas na siya ng kanyang ina. Pag-uwi niya pa lamang ay nakagayak na ang mga gamit niya at kahit anong pakiusap ang kanyang gawin, hindi na siya pinakinggan pa ni Pasita. Walang tigil sa pag-iyak ang dalaga habang nakasunod kay Jason. Wala na siyang mapagpipilian kundi pansamantala munang makituloy sa bahay ng kababata habang hindi pa siya nakakahanap ng malilipatan. Masyadong mabilis ang pangyayari. Hindi ko maintindihan si nanay. Hindi ko alam kung bakit bigla na lang siyang naging ganun sa akin. Itatakwil niya ako kapag hindi ako sumama sa'yo. Pasensya ka na, Rosel. Hindi ko rin naman akalaing hahantong pala sa ganung desisyon ng nanay mo. Napahamak ka patuloy ng dahil sa akin. Hindi, wala kang kasalanan. Tinulungan mo na nga ako kaya dapat magpasalamat ako sa'yo. Ang totoo, tinanong ako ng nanay mo kung kaya ba kitang panindigan. At sinabi kong, oo, kaya siguro naging ganun ang desisyon niya. Kaya, pasensya ka na talaga. Ayoko namang mapilitan ka sa pagsama sa akin. Huwag ka mag-alala, bukas na bukas, tutulungan kitang makahanap ng malilipatan mo. Wala pa akong pera ngayon Binigay ko kay nanay yung sinahod ko nung nakaraan kaya wala pa akong magagamit sa pangungupahan kung sakali. Jason, kung ayos lang sana sa'yo, pwede bang makituloy na nga lang muna ako dito sa bahay mo? Oo naman. Hayaan mo na kung ano man ang iniisip ng ibang tao. Basta tayo, alam natin kung ano ang totoo. Tsaka, mas makakabuti na rin siguro yon para mabantayan kita mabuti. Ang laki ko namang abala sa'yo tapos makikitira pa ako sa bahay mo. Doon pa nga lang sa kinausap ka ng nanay ko na parang may namamagitan talaga sa atin, hiyang-hiya na ako sa'yo Tapos ngayon, magiging kargo mo pa ako dahil makikitira na ako dito sa bahay mo. Wala namang kaso sa akin yun. Kaya huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano dyan. Magkaibigan tayo at tutulong ako sa'yo hanggat kaya ko. Mula nang tumira si Rosel sa bahay ni Jason ay tila gumaan ang lahat para sa kanya. Nakakatulog na siya ng mahimbing dahil alam niyang ligtas siya roon at malayo sa posibleng kapahamakan dahil sa kinakasama ng kanyang ina. Ngunit minsan, hindi niya maiwasang mangulila sa kanyang nanay, lalo na't nasanay siya na palagi silang magkasama at magkasabay kumain tuwing siya ay uuwi. Nakikibalita naman siya sa kanyang ina. Sumisilip siya sa bahay nila paminsan-minsan pero malamig pa rin ang pakikitungo ni Pasita sa kanya. Wari ipinaparamdam na hindi na siya dapat pa pumunta roon.
Ngunit hindi nakaligtas sa kanya ang pangangayayat ng kanyang ina at ang pamumutla nito na parang may pinagdaraanan. Nang mga sumunod na araw, muli na namang nagulantang ang sityo nang matagpuan ang bangkay ng isang babae na nakumpirmang 20 anyos at anak ng isang magsasaka na nakatira sa may tabing ilog. Gaya ng ikalawang dalagita na naunang natagpuan, ang bangkay ay wala na ring saplot. Puno ng pasa ang katawan at halos hindi na makilala ang muka. Sa palagay ng mga tanod na nakakita sa bangkay ay ilang araw na yun doon bago pa man nila nakita. Sa takot ay muling inusisa ni Rosel si Jason tungkol sa nangyari dahil ang hinala niya hindi lamang ordinaryong tao ang gumagawa noon, kundi isang aswang. Sa tingin mo ba, aswang din na may gawa nun? Hindi. Walang kahit anong palatandaan na may kinalaman ng aswang sa pagkamatay ng babae. Sigurado akong tao lang ang gumawa nun. Pero pangatlong beses na yun nangyari kaya nakakabahala na. Hindi ka ba nagtataka? Sa tinagal-tagal na natin dito sa sityo, ngayon lang nangyari yung ganyan. Ibig sabihin ba nun, tayo ang nagpapasimula ng krimen dito? Oo, sana mali ako pero masama ang kutob ko sa kapatid ng kinakasama ng nanay mo. Si Oyong? Nakita ko kasi siya nung nakaraang gabi. Naglalakad siya mag-isa. Hindi ko na siya natanong kung saan pupunta. O mas tamang itanong ko sa kanya kung saan siya galing. Hindi ako sigurado pero yung direksyon na pinanggalingan niya, galing dun sa mismong lugar kung saan natagpuan yung namatay na anak ng magsasaka. Alam mo, hindi rin talaga maganda ang pakiramdam ko sa kanya. Kaya nga hindi ko magawa matulog ng mahimbing sa gabi dahil pareho sila ni Tito Arturo eh. Iba kong makatingin. Tapos, bago mangyari yung desisyon ni nanay na umalis na ako sa bahay, naubutan niya kami ni Tito sa kusina. Niyayakap niya na ako noon. Napansin ko rin yan sa kanya nung sinamahan kita sa inyo at nung pinuntahan ka nila rito. Ibang klase ang tingin niya sa'yo, Rosel. Parang may halong pagnanasay. Kung masama silang tao, delikado sa kanila si nanay. Hindi siya pwede maiwan mag-isa ron. Kung may plano kang gawin, sabihin mo muna sa akin ha. Hindi pwedeng mag-isa ka lang. Baka lalo kang mapahamak. Sige, sasabihan kita. Sa ngayon, kumain na muna tayo. Nagluto ako ng adobong maraming bawang. Paborito ko kasi yun eh. Busog pa ako eh. Pero sasamahan na lang kita habang kumakain ka. Sigurado ka? Oo. Ikaw parang ayaw mong kumain ng mga luto ko. Hindi mo ba gusto yung lasa? Hindi naman. Nasanay lang ako sa mga luto ko na hindi ko nilalagyan ng rekado para iwas sakit. Kaya parang hirap tanggapin ng sikmura ko yung mga maalat na pagkain tsaka maraming bawang. Sabagay, may mga tao naman talagang masyadong maalaga sa kalusugan kaya mas gusto ang mga pagkain walang lasa. Ganito na lang, ikaw na lang magluto ng pagkain mo tapos ako magluluto ng akin para naman makapagsabay pa rin tayo. Ayos lang ba sa'yo? Uy, ayos na ayos yan. Noong una, hindi pa masyadong napansin ni Rosel ang malaking pagkakaiba nila ni Jason. Kahit kasi matagal na silang magkakilala, ay hindi naman sila 24 oras na magkasama, kaya marami pa rin siyang hindi alam tungkol sa lalaki. Sa kanya lamang ito nakikilala ng lubusan nang magsimula silang tumira sa iisang bubong. Hindi naman mahirap magustuhan si Jason dahil bukod sa natural na ang pagiging mabait ay marespeto sa kanya ang binata. Ni minsan hindi nito sinamantala ang pagkakataon kahit na nakikitira lamang siya roon. Gabi-gabi siyang sinusundo ng kanyang kababata. Umuuwi rin siya na may nakahanda ng pagkain at ganoon din tuwing magigising siya para pumasok sa trabaho. Hindi siya binigo ni Jason, kaya naman doon niya lang naisipang sagutin ang tanong ng binata na sadya niyang iniwasan noon. Jason, may gusto sana akong itanong sa'yo. Ano yun? Seryoso ka pa ba dun sa sinabi mo na liligawan mo ako? Seryoso naman talaga ako ron pero ayokong isipin mo na sinasamantala kong pagkakataon kaya
Nirespeto ko na lang yung gusto mo. Paano kung sabihin ko ngayon na payag na ako magpaligaw sa'yo? Ha? Talaga? Payag ka na? Oo, hindi na rin naman ako bumabata, tsaka ngayon, wala na akong ibang nakikitang matinong lalaki na alam kong aalagaan ako at susuportahan ako sa lahat ng bagay kundi ikaw. Hindi pa nga tayo pero pinoprotektahan mo na ako. Nakikita ko naman lahat ng ginagawa mo. Ba't nakapikit ka? Joke lang. Kung ganun, sisimulan ko ng panliligaw sa'yo ngayon din. Naging mas masipag at dumoble pa ang pagsisikap ni Jason para patunayan ang sarili kay Rosel. Ngunit kahit pumayag ng magpaligaw ang kanyang kababata, hindi pa rin niya maiwasang mag-alala dahil mayroon pa siyang hindi sinasabi sa dalaga. At hindi niya alam kung matatanggap yon ni Rosel oras na magdesisyon siya na aminin ang totoo. Kinagabihan, habang mahimbing ang tulog ni Rosel, agad na kumilos si Jason para magtungo sa bahay na nag-iisa na lang niyang kamag-anak na si Kado. Bakit ngayon ka lang pumunta rito? Pasensya na po, Chong. Hindi kasi ako makatsyempoy. Sa bahay na nakatira si Rosel. Kung ganon, totoo nga ang nakarating na balita sa akin na nagsasama na kayo ng kababata mo. Ang tanong, alam niya na ba ang tungkol sa sikreto mo? Hindi pa, Chong. Hindi ko nga rin alam kung paano yun sasabihin sa kanya. Baka hindi niya ako matanggap. Dapat mong sabihin sa kanya ang totoo. Pero bago yon, may kailangan ka munang malaman. Ano po yun, Chong? May nagbabadyang panganib sa buhay ni Rosel. Panganib? Oo. Tama lang nakasama mo na siya, pero wag mo na siyang ibabalik sa pamilya niya dahil hindi siya ligtas doon. Bakit po, Chong? Nakita ko ang kinakasama ni Pasita, si Arturo, pati yung isang lalaki. Ang sabi na napagtanungan ko, kapatid yun ni Arturo at doon mismo nakatira sa bahay ni na Rosel. Ano naman po meron sa kanila, Chong? Nakita ko si Arturo nitong nakaraan, kasama ang anak ni Simon bago pa napabalitang patay na ang anak niya. Kung hindi ako nagkakamali, siya ang huling kasama ng babaeng yon bago pa man mapahamak. Ibig sabihin, si Arturo ang rapist at pumapatay ng mga dalaga rito? Yung kapatid niya. Jason, kapag nagkita at nagkalapit kayo ng lalaking yon, malalaman mo rin ang sagot sa tanong mo. Mas mabuti nang mapagtanto mo yon kaysa ako magsabi sa iyo. Mag-iingat ka at mas lalong ingatan mo si Rosel dahil siya ang pinupuntirya ng mga taong pinag-uusapan natin. Naging malaking palaisipan kay Jason ang sinabi ng kanyang tiyuhin. Hindi maganda ang kutob niya kina Arturo at Oyong pero hindi pa rin malinaw sa kanya ang dahilan at yun ang kailangan niyang alamin. Siguradong may tinatago pa magkapatid na yon at malalaman ko rin yun dahil hindi ako papayag na mapahamak si Rosel sa mga kamay nila. Samantala, hating gabi nang magising si Pasita, muli niyang narinig ang pamilyar na ingay mula sa labas ng kanilang silid. Kinakabahan niyang sinulyapan ang pwesto ni Arturo. Napakunot noo siya nang mapansing wala roon ang lalaki. Mas lalong lumakas ang pagkabog ng kanyang dibdib. Mukhang may ginagawa na naman yun na hindi maganda. Bumangon siya at lumabas ng kwarto para hanapin ang kanyang kinakasama. Ngunit imbes na si Arturo, bigla siyang napaatras sa takot nang makita si Oyong na tila namimilipit ang katawan sa sahig. Muntik na siyang mapasigaw nang tila mabali ang buto ng lalaki at pagkatapos ay mabagal na tumayo, hanggang sa unti-unti nang nagbago ang kanyang anyo. Aswang, yun ang unang pumasok sa kanyang isipan. Sisigaw na sana si Pasita sa takot nang maramdaman niyang may tumakip sa kanyang bibig at mabilis siyang hinila pabalik sa kwarto. Nanlaki ang mga mata niya nang mapagtantong si Arturo yon. Kukumprontahin na sana niya ang lalaki nang bigla na lamang nitong binuksan ang isang botelya at hinayaang sumingaw
ang nakakasulasok na amoy mula roon. Natulala na lamang siya at hindi na niya nagawa pang magsalita. Si Arturo naman, nakahinga ng maluwag nang matulala na lamang ang kanyang kinakasama. Nadala niya yon sa tulong ng panghihipnotismo gamit ang laman ng botelyang kanyang hawak-hawak. Hanggat nasa kanya yon at hindi pa nawawala ang epekto sa babae, ay hindi yon makakapagsalita tungkol sa kanyang nalalaman. Kailangan niyang protektahan ang lihim ng kanyang kapatid. Malaki ang naging sakripisyo ni Oyong para sa kanya. 5 taon na ang nakalilipas. Noong panahong yun, naimbitahan sila sa isang handaan. Siya sana ang titikim sa pagkaing ibinibigay sa kanya ng kanyang kaibigang nag-imbita sa kanila. Pero busog na siya sa mga kakanin. Para hindi na siya pilitin pa, si Oyong ang kumuha ng pagkain at saka inubos yun. Hindi naman nila inakala na balak pala silang yang gawin ng kanilang kaibigan. Pero dahil ang kapatid niya lamang ang kumain ng pagkaing ibinigay sa kanila, ay nakaligtas siya sa sumpa ng pagiging aswang. Pero si Oyong, hindi. Sinubukan nila noong dalhin sa albularyo ang kanyang kapatid, pero wala na ring nagawa ang matanda. Hindi na naalis ang sumpa, kaya naman tuwing gabi, inaasahan na niyang mawawala yun para maghanap ng bibiktimahin. 1 taon din silang nagkahiwalay ni Oyong nung hindi na ito bumalik sa kanya. Hanggang isang araw, naggulat na lamang siya na natuntun siya nito sa bahay ni Pasita. Nagsinungaling na lamang siya sa kinakasama at sinabing naroon lamang ang binata para magbakasyon. Pasensya ka na, Pasita, pero damay ka na sa problema namin magkapatid. Walang pwedeng makaalam ng sikreto namin. Hindi ko hayaang mapahamak siya, lalo na ngayon magkasama na kaming muli. Nang gabi ring yun, muling naghasik ng lagim si Oyong na nasa anyo ng isang aswang. Ngunit sa pagkakataong yun, isa namang buntis ang biniktima ng lalaki. Walang awang kinuha ng nilalang ang buhay ng 6 na buwang sanggol sa sinapupunan nito. Kinabukasan, nang mabalitaan ni Kado ang tungkol sa buntis na nabiktima ng aswang, ay kaagad siyang nagtungo roon. Karumal-dumal ang sinapit ng babae. Tila hiniwa ng matalas na bagay ang tiyan ng biktima at nakalaylay na sa kama ang bituka nito. Nawawala rin ang iba pang laman loob. Maya-maya pa, dumating na rin doon si Jason. Chong, kanina ko lang po nabalitaan ang nangyari. Aswang ang gumawa nito sa babaeng yan. Sigurado ako rin, Jason. Dumarami na nabibiktima ng aswang na yun. Kailangan na nating gumawa ng paraan para mahuli siya. Manmanan mo ang bahay ni Pasita. Kapag nakita mong lumabas si Oyong, sundan mo siya. Huwag na huwag mo siyang lulubayan ng tingin. Kung kaya mong lumapit, lapitan mo at gamitin mo sa kanya ang langis na ito. Para saan po itong langis, Chong? Yan ang magpapahina sa kanya. Bukod sa basbas ng pari, may orasyon ang langis na yan. Mas mabisa kaysa tubig dahil hindi basta-basta mawawala sa katawan ng aswang. Oras na maisaboy mo yan sa kanya. Marami pa po ba kayo nito, Chong? Meron pa sa bahay. Bakit? Anong gagawin mo? Ibibigay ko sana kay Rosel para meron siyang proteksyon. Kung proteksyon ang kailangan mo para sa kanya, hindi sapat ang langis na yan. Oh, teka, sumama ka sa akin. May ibibigay ako sa iyo. Sinundan ni Jason ang kanyang tiyuhin para makuha ang proteksyon na ibibigay para kay Rosel. Nang makarating sila sa bahay, iniabot sa kanya ng matanda ang isang medalyon. Pangontra ba talaga sa aswang ang medalyon na yan, Chong? Oo, kaya wag na wag mo itong hahawakan. Ibabalot ko na lamang sa pulang tela para maiuwi mo't maibigay kay Rosel. Pero, bakit ikaw, Chong? Hindi ka ba talaga tinatablan ng pangontra? Baka nakakalimutan mong isa rin akong antingero. Kaya kahit anong gawin kong pangontra, hindi ako tatablan kahit na nananalaytay rin sa akin dugo ang pagiging aswang. Tama ang tiyuhin ni Jason.
Hindi nga yun tinatablan ng kahit anong pangontra dahil kakaiba ang lakas na mayroon si Kado. Noong binata pa lamang yun ay naranasan ng makipaglaban sa mga kapwa aswang na walang ibang ginawa kundi mamerwisyo sa mga tao. Ang buong angkan nila ay may lahing aswang, ngunit mas piniling mamuhay ng normal at inilayo ang mga sarili sa tukso. Bagamat hindi yun naging madali, ay hindi nila hinayaang mas manaig ang kasamaan kesa sa kabutihan. Nagsimula ang pagbabagong yon sa kanyang lolo, na minana naman ng kanyang ama. Kaya mula nung isilang siya, sinanay na siya ng kanyang mga magulang na kumain ng gulay at isda. Umiiwas sila sa karne, nang sa gayon ay hindi siya matuksong tumikim ng sariwang laman. Nang maulila sa mga magulang, ipinagpatuloy niya ang pagbabagong sinimulan ng mga yon. Umiwas pa rin siya sa karne. Hindi rin siya gumagamit ng bawang at asin sa mga pagkain. Nasanay siya sa matabang at walang lasa, ngunit minsan gumagamit na rin siya ng ibang pampalasa sa pagkain, lalo na nung tumira na sa bahay niya si Rosel para hindi yun magduda sa kanya. Hindi pa siya handang sabihin sa dalaga ang lihim ng kanyang pagkatao dahil malaki ang posibilidad na hindi siya noon matanggap. Kinagabihan, hindi na nag-aksaya pa ng panahon si Jason. Matapos maibigay kay Rosel ang medalyon at maipaliwanag ang bisa noon, ay kampante na siyang iwanan ang dalaga sa bahay, kahit 10 oras pa yon ng gabi. Pinuntahan niya ang bahay ni na Rosel at inabangan ang paglabas ni Oyong. Umaalis ng bahay ang lalaki tuwing sasapit ang 6:00 ng gabi para maghanap ng magiging biktima. Pero bumabalik pa yon sa bahay para maghintay na mas lumalim pa ang gabi. Pagsapit ng 11:00, saka lamang muling lalabas si Oyong. Napakunot ang noo ni Jason nang umalingasaw ang pamilyar na amoy nang makalapit siya sa bahay na tinutuluyan ng lalaki. Tama nga ang kanyang hinala, si Oyong ay aswang. Ilang sandali pa, lumabas na yun sa bahay, ngunit sa pagkakataong yun ay iba na ang kanyang anyo. Hindi na yun tao, kundi nasa anyo na ng isang aswang. Buong ingat niyang sinundan ang nilalang. Kung gaano kaliksi ang kilos noon ay kinaya ring tumbasan ni Jason. Hanggang sa huminto ang aswang sa tapat ng isang bahay, kung saan kasalukuyang humihilab ang tiyan ng isang buntis. Lalapit na sana roon ang nilalang, nang bigla siyang sumipol para agawin ang atensyon nito. "Saan ka pupunta? Nakahanap ka na naman ba ng bago mong mabibiktima?" Sino ka? Huwag kang makialam dito. "Bakit hindi ako makikialam? Tahimik at payapa ang buhay namin dito sa sityong to bago kayo dumating ng kapatid mo. Kilala kita, kaya sa oras na may mangyari sa babaeng nakatira sa bahay na yan, babalikan kita at ng pamilya ng bibiktimahin mo. Alam ko kung saan ka makikita tuwing kalat na ang liwanag, Oyong." Kitang-kita ni Jason kung paano natigilan ang halimaw nang banggitin niya ang pangalan noon. Laking gulat na lamang niya nang bigla yung kumaripas ng takbo papalayo, na wari takot na takot sa kanya. Napailing na lamang si Jason dahil sa panghihinayang. Hindi niya nagawa ang bili ng tiyuhin na isaboy sa katawan ni Oyong ang langis habang nasa anyo pa yon ng isang aswang. Kinabukasan, nabalitaan ni Jason na ligtas na nakapanganak ang babaeng sanay bibiktimahin ng aswang na kanyang nakita. Sinabi niya yon kay Kado. Matapos malaman yun, ay kaagad noong pinuntahan ang kapapanganak na sanggol para bigyan ng pangontra sa aswang. Siya naman ay hindi mapakali buong araw dahil pinag-iisipan niya kung paano sasabihin kay Rosel ang tungkol sa kanyang lihim.
Ngunit hindi naman niya akalain na madidiskubre pa yon ng dalaga sa hindi inaasahang pagkakataon. Mag-aalauna noon ng madaling araw nang maalimpungatan si Rosel. Hindi niya maunawaan kung bakit ganoon ang kanyang nararamdaman. Pakiwari niya ay may mga matang nagmamasid sa kanya habang mahimbing ang kanyang pagkakatulog. Nagpalinga-linga siya sa silid na ipinagamit sa kanya ni Jason, pero wala naman siyang nakita roon. Gawa sa sawali ang itaas na bahagi ng dingding at konkreto naman ang ibaba ng silid, kaya komportable siya ron. Pero maya-maya napansin niyang hindi niya suot ang medalyon na ibinigay sa kanya ng binata. Pangontra daw yon sa aswang at iba pang masasamang elemento, pero bago siya matulog ay hinubad niya yon at ipinatong sa mesa sa gilid ng kamang kanyang tinutulugan. Akmang kukunin niya na yon nang mapansin niya ang may kalakihang butas sa dingding na sawali na tila ba sinadyang sirain. Napigil niya ang hininga nang bigla na lamang may gumalaw roon. Kinilabutan siya nang makita ang mapupulang paris ng mga mata na nakasilip sa butas. Sinabayan pa yon ng masangsang na amoy na pamilyar na para sa kanya. Pareho yon sa amoy na sumimoy noong unang beses siyang nakakita ng aswang. Jason! Jason! May nakasilip dito! Nang marinig ng binata ang kanyang sigaw, ay kaagad yung pumasok sa silid para tingnan ang kanyang itinuturo. Kitang-kita ni Jason ang mabilis na pag-alis ng nagmamay-ari ng mga mata na nakasilip doon. Rosel, isuot mo ang medalyon at huwag kang lalabas ng bahay. Pagkasabi noon ay mabilis na lumabas ang binata, dala ang isang punyal. Natakot siya para kay Jason, kaya agad niyang sinundan ang kaibigan. Suot-suot ang ibinigay noong medalyon. Ngunit paglabas pa lang niya ng bahay, tumambad sa kanya ang isa ring pamilyar na nilalang. Kung hindi siya nagkakamali, yun din ang nakita niya nung gabing muntik na siyang mapahamak. Aswang! Aswang nga! Hindi pa man siya nakakabawi sa nakita, ay muli na naman siyang natigilan nang makita naman ang kanyang kababatang si Jason na noon ay unti-unti na ring nagbabago ng anyo. Napaawang ang labi ng dalaga at nanlaki ang mga mata nang maging isang ganap na aswang na ang kanyang kababata. Napaatras siya at dali-daling pumasok sa bahay habang sapu-sapu ang kanyang dibdib. Nanginig ang buong katawan ni Rosel dahil sa takot. Ang lalaking itinuring niyang kaibigan at pinagkakatiwalaan ay isa rin pala sa mga nilalang na kanyang kinatatakutan. Dala ng halu-halong takot ay bigla na lamang siyang nawalan ng malay. Samantala, matapos mag-anyong aswang ay sinalakay na ni Jason si Oyong. Hawak ang punyal na may lason para sa mga aswang na katulad niya. Bukod sa talim na alaga ng orasyon ay dun niya ibinuhos ang langis na ibinigay ni Kado sa kanya. Sinubukan siyang kalmutin ng kanyang kalaban, ngunit mabilis siyang nakailag. Nang hindi siya tamaan ay mas lalong tumindi ang galit nito. Muling sumugod sa kanya si Oyong at nakalmot siya sa kaliwang braso. Umangil si Jason nang maramdaman ang matinding kirot at hapdi mula sa kalmot. Ngunit hindi siya pumayag na hindi niya yon mababawian. Sa muling pagsugod niya ay nagawa niyang ibaon ang punyal sa dibdib ng kalaban. Dahilan para umatungal yon ng malakas at maliksing tumakbo papalayo. Kinabukasan, napatili si Rosel nang tumambad sa kanya ang muka ni Jason. Anong ginagawa mo? Wala akong ginagawa masama sa'yo. Binantayan lang kita dahil nawalan ka ng malay kagabi. Pagpasok ko rito, nakahandusay ka dyan sa sahig. Nakita kita kagabi. Nakita ko lahat, Jason. Ay, alam ko.
At balak ko na rin talagang sabihin sa'yo pero hindi lang ako makahanap ng tiyempo. Ito kasi ang kinakatakot ko yung matakot ka sa akin. Rosel, ganito na ako mula nung ipanganak ako ng nanay ko pero hindi ako kagaya ng iniisip mo. Nagbagong buhay sila kaya ganun din nila ako pinalaki nung nabubuhay pa sila. Kaya nga nung inaalok mo ako nung niluto mo, hindi ako kumakain dahil umiiwas ako sa kahit anong karne. Nabuhay ako na puro gulay at isda lang ang kinakain ko pero kahit minsan, hindi ako nanakit ng tao. Alam ko, pero hindi ko matanggap na naglihim ka sa akin ng ganong katagal. Mula pagkabata, magkaibigan na tayo. Nagtiwala ako sa'yo ng sobra-sobra, Jason. Pero bakit hindi mo nagawang sabihin sa akin ng totoo? Dahil ayokong katakutan mo ko. At baka lumayo ka sa akin. Masyado kang mahalaga para sa akin, Rosel. Uuwi na muna ako sa amin. Wag! Bakit? Bahay ko rin naman yun Kung ayaw ng nanay ko na nandun ako, pues ipagpipilitan kong sarili ko. Mapapahamak ka lang kung uuwi ka sa inyo. Nakikiusap ako. Huwag ka na munang bumalik sa inyo. Hindi pa pwede. Bakit nga? May hindi ka pa ba sinasabi sa akin? Oo na. Meron pa akong hindi sinasabi sa'yo. At sa tingin ko naman, dapat mo nang malaman ng tungkol doon. Si Oyong. Siyang aswang na gumagala at na may merwisyo ngayon dito sa sityo. At ang suspect naman sa pagkamatay ng mga dalagita ay ang kinakasama ng nanay mo, si Arturo. Ano? Bakit ngayon mo lang sinabi? Kailangan kong umuwi sa amin. Paano si nanay? Baka mapahamak siya ron. Kahit puntahan mo nanay mo, siguradong hindi ka rin niya pababalikin. Mukhang alam niya na nangyayari kaya pinaalis ka niya sa bahay ninyo. Anong ibig mong sabihin? Alam na ni nanay na may ginagawa masama si Tito Arturo? Ganun na nga. Pero tuwing may natutuklasan siya, hinihipnotismo siya ni Arturo para hindi makapagsalita. Buti na lang, bago niya gawin yun, nagawa ka ng paalisin ng nanay mo dahil kung hindi, baka nilahian ka na ng Oyong na yun. Paano mo nalaman ang lahat ng yan? Matagal na ako nagmamanman sa kanila dahil yun ang bilin sa akin ng tiyongkado ko. Pero hindi pa sapat ang lahat ng nalalaman ko noon. Nung nakalaban ko si Oyong kagabi, napuruhan ko siya at sinundan ko siya hanggang sa bahay ninyo. Doon ko lang nalaman ang tungkol sa ginagawa ni Arturo sa nanay mo. Jason, si nanay! Iligtas natin ang nanay ko, parang awa mo na. Gagawa ko ng paraan para makuha siya pero hanggat maaari, huwag kang magdedesisyon na mag-isa ha. Huwag kang pupunta ron nang hindi ako kasama dahil pag nagkataon baka hindi ka na makalabas ng buhay. Bagamat gustong-gusto ng makita at makasama ni Rosel ang kanyang ina, ay sinunod niya ang payo ni Jason na huwag na munang pumunta sa kanilang bahay para sa kanyang kaligtasan. Nangako naman ang kanyang kababata na gagawin ang lahat para mailigtas ang nanay niya mula kina Arturo at Oyong. Samantala, kinausap muli ni Jason ang tiyuhin para hingin ang tulong sa pagliligtas kay Aling Pasita. Yun na lamang ang naiisip niyang paraan dahil hindi naman siya maaaring sumugod ng mag-isa sa bahay na yun. Nagkaharap na po kami ni Oyong. Tinamaan niya ako pero mas napuruhan ko siya. Sigurado ko na hanggang sa mga sandaling ito ay nanghihina pa rin siya, Chong. Kailangan nating samantalahin to para tuluyan na nating tapusin ang paghasik nila ng lagim. Ihahanda ko ang mga gamit mamaya. Bago kumagat ang dilim, dapat naroon na tayo kina Pasita. Wala nang ibang pagkakataon, Jason. Magiging mas malakas ang laban natin kay Oyong kung hindi pa nanunumbalik ang lakas niya. Pero ang inaalala ko ay ang kapatid niya. Kung nagagawa niyang pumaslang ng ibang tao, tiyak na hindi niya tayo sasantuhin. Hindi na nag-aksaya pa ng panahon ang magtiyuhin. Bago pa man mag-alas-6 ng gabi ay naghanda na sila para pumunta sa bahay ni na Rosel. Sa labas pa lamang ng bahay ay nagbuhos na ng langis na may orasyon si Kado. Ginawa yun ng matanda palibot sa bahay habang nakaabang naman sa may pinto si Jason. Ilang sandali pa, kumatok na siya roon. Si Arturo ang nagbukas ng pintuan. Kaagad na tumalim ang tingin ng lalaki nang makita si Jason. Anong ginagawa mo rito?
Wala kang karapatang pumunta rito matapos ang ginawa mo sa kapatid ko. Eh di inamin mo na rin. Alam ko na ang sikreto niyo magkapatid, kaya wala na kayo maitatago ngayon. Ilabas mo si Aling Pasita. Alam ko rin kung anong ginagawa mo sa kanya. Wala akong alam sa mga sinasabi mo. Umalis ka na rito kung ayaw mo mapabilang sa... Saan? Sa mga nabiktima mo? Hanggang dalagita lang naman ang kaya mo, Arturo Kaya wag mo akong yabangan. Ngayon mo ilabas ang tapang mo. Huwag kang magtago sa lungga at magpanggap na mabuting tao dahil nabubulok ng pagkatao mong siraulo ka. Mas siraulo ka! Ang lakas ng loob mo sumugod sa hindi mo teritoryo! Tama ng satsat. Ilabas mo na si Aling Pasita kung ayaw mong dumanak ang dugo rito. Walang lalabas sa bahay na ito. Umalis ka na at huwag na magpapakita pa. Ngunit hindi nagpatinag si Jason sa mga pananakot ni Arturo. Hinintay niya lamang na maunang sumugod ang lalaki bago niya yon ginantihan. Nagpambuno ang dalawa sa loob ng bahay. Pareho silang malakas at walang gustong magpatalo, lalo na si Arturo na halos mag-apoy na ang mga mata dahil sa galit. Sa loob naman ng silid ay maririnig ang mahinang pag-ungol ni Oyong na tila nahihirapan na sa kanyang kalagayan. Sumigaw si Jason para pumasok na ang kanyang tiyuhin. Naalarma ang binata nang makitang inaabot ni Arturo ang patalim na nakapatong sa maliit na mesa at akmang sasaksakin ang naglalakad na si Kado papasok sa silid, kung saan nakaratay ang kanyang kapatid na si Oyong. Buong lakas niyang tinabig ang kamay ng matanda at sakayon itinulak padapa sa sahig. Nagpumigla si Arturo at sinubukan pa ring lumaban sa kanya. Ngunit sa pagkakataong yun, mas nangibabaw ang lakas ni Jason at nagawa niyang igapos ang magkabilang kamay ng lalaki sa likod nito para mahirapan ng makagalaw habang nakasubsob ang muka sa sahig. Nang makapasok naman si Kado sa silid, ay agad niyang nilapitan ang namimilipit na si Oyong. Kitang-kita niya ang pamamaga ng sugat na tinamaan ng punyal na ibinigay niya kay Jason. Dito na magtatapos ang paghahasik mo ng lagim sa sityong ito. Matagal ng tahimik at payapa ang lugar namin, pero nagawa mo pang manggulo. Hindi ka nararapat pang mabuhay dahil tiyak na mas marami pang buhay ang kukunin mo dahil sa makasarili mong hangarin. Huwag ka na magmalinis, tanda. Alam ko magkauri lang tayo. Tama ka, magkauri nga tayo. Pero hindi ako nandito para pumaslang ng mga tao gaya ng ginagawa mo. Magkaiba tayo dahil kailanman. Hinding-hindi ako mananakit ng mga taong wala namang ginagawang masama sa akin at sa aking angkan. Pero sa iyo na isang halimaw at walang awa sa mga taong walang kalaban-laban. Ito ang nararapat sa iyo! Itinarak ni Kado ang punyal sa dibdib ni Oyong at kaagad na sinimulan ang orasyon habang isinasaboy ang langis na laman ng kanyang daladalang botelya. Umatungal ang lalaki dahil sa matinding sakit na nararamdaman ng mga sandaling yon. Nasaksihan ni Kado kung paano tila nasunog ang katawan ng lalaki nang matapos ang kanyang orasyon. Ilang sandali pa, tuluyan ng binawian ng buhay si Oyong. Iniwan na lamang niya ang bangkay sa loob ng silid dahil batid niyang kusa rin yung maglalaho pagsapit ng dilim. Umalingaw-ngaw sa paligid ang alulong ng mga aso na wari nagdiriwang sa pagkawala ng salot sa sityo. Paglabas ni Kado ng silid, tumambad naman sa kanya ang nakadapa sa sahig na si Arturo. Kailangan na nating tumawag ng mga tanod para sila na mismong gumawa ng hakbang para makulong ang hayop na to. Kapag hindi mo inamin ang mga krimeng ginawa mo, matutulad ka rin sa kapatid mo. Hindi kita titigilan. Tandaan mo yan, Arturo. Nang malaman ni Arturo na wala na ang kanyang kapatid na si Oyong, tuluyan na yung nilukob ng matinding takot. Nang dumating ang mga tanod ay inamin ng lalaki ang ginawa sa mga dalagitang ginahasa bago pinatay. Ipinaalam na rin ni Kado sa kanilang kapitan ang tungkol sa aswang na nagkalat ng lagim sa sityo at sinabing nagawan niya na yon ng paraan.
Nagpasalamat naman sa kanya ang mga opisyal dahil manunumbalik na ang katahimikan, hindi lamang sa kanilang sityo, kundi pati na rin sa iba pang parte ng barangay na yun. Mula kasi nang mabalita ang tungkol sa sunod-sunod na krimen, ay nabahala na rin ang mga residente sa iba pang sityo. Nang makaalis na ang mga tanod, hinarap naman ni Kado ang nooy nakatulala pa rin na si Pasita. Ipinainom niya sa ginang ang dala niyang herbal para bumalik yon sa wisyo. Takang-taka yon sa nangyari at kaagad na hinanap ang anak na si Rosel. Hindi naman nila inilihim ang totoong nangyari. Doon na rin nila napagtanto na nasaksihan pala ni Pasita kung paano mag-anyong aswang si Oyong at nalaman na rin ang kahayupan ni Arturo kaya napilitang itaboy ang sariling anak. Pagbalik ni Rosel sa kanilang bahay, naging madamdamin ang tagpo nilang mag-ina matapos ang pinagdaanan nito kina Arturo at Oyong. Nangako siya na hinding-hindi na iiwanan pa ang kanyang nanay. Para makasiguro, nagbigay na rin si Kado ng pangontra para kay Pasita. Tulad ng kay Rosel, isa rin yung medalyon. Sa ngayon, wala nang panganib dito sa sityo, pero gusto kong ingatan niyo ang pangontrang ibinigay ko sa inyo dahil yan ang magiging proteksyon niyo sa mga masasamang elemento, lalo na sa aswang. Maraming salamat, Mang Kado. Sa'yo rin, Jason, dahil hindi mo pinabayaan ang anak ko. Pasensya ka na sa mga nasabi ko at kung nabigla kita na, panindigan ang anak ko kahit na alam kong wala kayong relasyon. Wala pa, Nay, pero hindi po malabo. Lalo na ngayon na mas nakilala ko na si Jason. Oo nga po, Nay. Hindi nagtagal, sinagot na rin ni Rosel ang kanyang kababata. Ang dating usap-usapan lamang tungkol sa kanilang dalawa ay nauwi na sa katotohanan. Masaya naman ang binata dahil tinanggap siya ni Rosel ng buong puso, sa kabila ng malaman niya ang lihim sa pagkatao nito. Sa pagkawala ni Oyong at sa pagkakakulong ni Arturo ay wala nang nabalita pang krimen sa kanilang sityo. Nawala na ang pangamba ng mga residente roon kaya bumalik na sa normal ang araw-araw nilang pamumuhay. Ngunit para sa mas ligtas na kalagayan ng mga taga-sityo ay ginawan ng paraan ng kanilang kapitan na mailawan ang madidilim na parte ng kanilang kalsada. Kalaunan, nagkaroon na rin ng mga bahay doon. Ang malawak at bakanteng talahiban ay may bago ng nagmamay-ari kaya pinalinisan na rin yon para gawing manukan. Nawala na ang takot ni Rosel dahil bukod sa tahimik na ang kanilang lugar, kasama na rin niya ang lalaki na hindi man mayaman ay nangakong poprotektahan siya at aalagaan habang buhay. Yon! Grabe yung kwentong yon. Napakaganda. Dahil dyan, wala po tayong shout-out. Sa susunod na po, medyo busy lang po ngayon si Enteng. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa Kwentong Enteng.